Okay, meron pong mahilig makipag-discourse, makipag-diskurso, makipag-debate, kana po natin, that's the correct term. Saan daw ika sa Bible yung term na rapture? At may sumagot, hindi po ako yung sumagot. Nakita ko lang siya sa comment section. Rapture means snatch away, blah blah blah, chu-chu-chu, to caught up, ganun-ganon. No, dapat talaga eksakto nandoon, sabi niya. Pag wala sa Bible, huwag kang paniniwala. Kailangan nandoon yung term na rapture, kanya. So, ang Bible po kasi napakalalim, especially pag sa araling eschatology. So, like for example, we believe in the Trinity. We believe God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, even though tatlong persona, iisang pagka-Diyos, one God, no? And three persons in one God. Our God is three in one. Naniniwala sila doon, no? Pero wala yung exact word na Trinity, no? Doon sa Bible. Pero nandoon yung diwa at katotohanan na pre-present nito, no? So ganun din po tayo dito sa rapture. Nakalagay po doon, ang meaning niyan talaga sa Greek, harpazo. Okay? Ang ibig sabihin, to snatch up or to caught up. To snatch away rather and to caught up, no? And yun po ang rapture. Kahit ano ang paggamit mo, kahit anong sabihin mong salita, mangyayari po yan. No? Mangyayari yan. Iyan ay isang katiyakan. Ganyan ko. Yan ang isang katiyakan na hindi mapapasobalian ng kahit na sino man. Mangyayari ang rapture, paniwalaan mo man ki hindi. Ha? Kaya kung ako sa inyo, maniwala kayo na anytime magra-rapture na po. Dahil ang Bible ang may sabi, ang Bible ang nangako, mag-caught up tayo. Rescued, no? Ire-rescue tayo. We are being rescued by Jesus Himself doon sa darating na dilubyo ng 7 taon sa singkad sa mundo. Ito po yung tinatawag na Great Tribulation. Okay? So, ito po ay talagang katotohanan na mangyayari. No? Sa paglitaw ng isang tao na tinatawag na Antikristo. May Antikristo ba? May Antikristo pong talaga. Paano naman yung sinabing mga Antikristo? Yung po yung mga Antikristo, yung mga laban sa aral ni Kristo. Pero yung merong definite article na the Antichrist, yung may T-H-E. Definite article yun, no? D-T-H-E. Sa Tagalog, ang, no? A-N-G, ang Antikristo. Nagre-refer lang yan sa isang tao. It means, lalabas siya. Malay nyo, ngayong 2026 na lumabas ang halimaw, ang Antikristo. Kasi nung 2025 na early 2025, nung kauumpisa rin ng 2025, sabi ko, malay nyo ngayon 2025 na. Lumabas ang Antikristo, kako, di ba? Hindi dumating. Malay nyo ngayon 2026, oh. Eh di habang may buhay tayo, habang humihinga tayo, halimbawa, year 3,100 na. Oh, malay nyo, itong year 3,100. Pag hindi tuloy, malay nyo itong 3,200. Mabuhay tayo na may expectation sa mga mangyayari. Mangyayari yan, hindi dahil sa pinaniwalaan mo ba? O hindi mo pinaniwalaan? Ano naman ang kinalaman kung naniwala ka kaya hindi? Kung hindi ka naniwala, kawalan mo yan. Daranasin mo ang 7 taon na singkad ng delubyo, tribulasyon, kapighatiang walang kapantay. Walang kaparis. Kaya wag na magmatigas. Mangyayari po talaga yan. Ire-rescue ni Jesus ang kanyang church. Napakaganda ng puso ng Savior natin. He loves to rescue people. But most of all, He will rescue His very own, His church. Hindi ba kayo naaantig sa puso ni Kristo, ni Jesus sa atin? Tayo ang kanyang apple of the eye. Tayo ang kanyang special someones. Madami tayo. We are the ones na itinitibok ng puso ng Panginoon. No? And He loves us very much. Jesus loves us so much. Mahal niya tayo. Kaya nga po siya namatay dyan sa krus ng Kalbaryo
upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. And right now, natupad na po niya. Hindi na po mauulit yon. Minsan magpakailanman, natupad niya yan. Amen po ba tayo? At ngayon 2026, i-magnify natin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Wala tayong ma-magnify kundi ginawa ni Kristo lamang sa krus. Okay? At mula doon, naniniwala tayo, yung turn of events na mga mangyayari sa mga darating na panahon ay talagang nakaugnay doon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kung naniwala ka sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, masasama ka sa rapture. Kung hindi naman po, malungkot na balita, sapagkat daranasin mo ang 7 taong singkad ng kapighatiang walang pangalawa, walang kapara, walang kapares. 7 taong delubyo sa lupa. No? At ito po ay magaganap. Paniwalaan mo man kay hindi. Yun ang gusto ko sabihin eh. Nagmamatigas sila. Nagmamalaki sila kay Jesus. Ano ngayon kung magmalaki sila? Pag natupad ng lahat ng yan, magmakaawa man sila, may paraan pa naman maligtas sa tribulation. Magpapugot ng ulo para maparangalan ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na sa atin nagmamahal, nagbigay ng kanyang buhay. Amen po ba? Isang dakilang katotohanan na hindi mapapasubalian. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him will not perish but will have eternal life. And Jesus is that eternal life. Alam natin yan. Walang katulad na pagmamahal, walang katulad na biyaya, no? Ang sa atin ay kanyang ipinagkaloob at ipagkakaloob pa. May siyapi raw ako. Kaya sa atin pong lahat ngayon, tayo po ay manangan sa lahat ng kanyang mga pangako. Pangakong hindi na magbabago, pangakong mananatili magpakailanman. Okay? So, gusto ko pong salitaan ginamit dyan yung rescued. No? Kasi alam ng Panginoong Jesus kung gaano kasama yung delubyo na daranasan ng mundo. Kaya ni-rescue niya tayo. We are being rescued. Rescued means niligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Abay, tiyak na kapahamakan kung talaga yan. Dahil yan ay delubyo na 7 taon sa lupa. Pag nag-rapture na po, lalabas na ang Antikristo. No? Seemingly, maibibigay niya yung katanungan ng mga naiwan. Nasaan yung mga nawala ang mga tao? Kinuha ng mga aliens, sabi niya. Yung mga praise the Lord, hallelujah. Maniniwala ang tao. Sasabihin nila, wow, taglay niya ang lahat ng kasagutan sa mga katanungan natin. Matalino ito. Hindi nila alam yan na po ang Antikristo. At darating po ang panahon na malilin lang niya ang maraming mga tao sapagkat darating din ang panahon, no? Dahil nalinlang niya ang mga tao, magre-require na po siya ng pagsamba. To the point na almost maraming mga tao ang sasamba sa kanya. Almost lang naman kasi hindi po lahat sasamba. Marami pong mga tribulation saints, no, na sinasabi ang Bible, yung mga naparangalan ng Panginoong Jesus sa pagpapapugot ng kanilang mga ulo. Mangyayari po ang lahat ng ito sapagkat pangako po yan ng Bible. Amen po ba? At sa ating pong pang-araw-araw na buhay habang hinihintay natin ang rapture, lagi nating isa puso at isa isip na ang puso ni Jesus ay iligtas tayo sa darating na dilubyo. Dahil ang dilubyo yon ay wrath of God. Amen? Kaya hindi dapat isipin ng mga Kristiyano na sila ay mag-a-undergo ng 7 taong tribulation. Sapagkat pag naniniwala ka doon, hindi ka naniniwalang mahal ka ng Diyos. Naniniwala ka sa delubyo. Naniniwala ka sa parusa. Pero hindi mo pinaniniwalaan na mahal ka ni Jesucristo na namatay at nag-alay ng kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Ka-good vibes na po ba kayo? Ngayong 2026, lalo tayo maging ka-good vibes by clicking that subscribe button. No? Lagi tayo maging ka-good vibes. Laging itaas ang Panginoon Jesus. God bless.